Basahin po natin yung nakasulat po sa Book of Psalm, chapter 146 verses 1 to 10. Ito po yung magiging teksto natin. Ano po? Ito po ay sinulat ni Haring David. Pakinggan po natin ang kanya pong salmo o ang awit na kanya pong sinulat. Sinimulan niya sa Praise the Lord. Praise the Lord, my soul. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. Do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground. On that very day, their plans come to nothing. Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord their God. He is the maker of heaven and earth, the sea, and everything in them. He remains faithful forever. He upholds the cause of the oppressed and gives food to the hungry. The Lord sets prisoners free. The Lord gives sight to the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over the foreigner and sustains the fatherless and the widow, but he frustrates the ways of the wicked. The Lord reigns forever. Your God, O Zion, for all generations. Praise the Lord. So ang title po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay Revolutionize Your Spirit. Sa gitna po ng tila palala at palalang-palala na iringan at kaguluhan po ng mga iba't ibang mga countries, kagaya po ng Ukraine at saka ng Russia, ng US at ngayon nagkakairingan sila ng Canada and even yung mga dati nilang kasamang mga bansa, kaalyado, ngayon ay nagkakaroon na ng iringan. At sa kabila rin po ng mga bangayan sa ating politika ngayon sa ating bansa, sa gitna ng health at saka economic na crisis na na-experience po natin ngayon, purihin pa rin po natin ang Diyos sa kanyang sufficient grace, sa kanyang mercy, which are new every morning, at sa favor niya na sumasa atin. Alam kong nararamdaman natin lahat yung kabigatan ng situation sa bansa natin. But thank God pa rin sa pangako niyang hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Lagi po sana nating tatandaan at isa puso yung nakasulat po sa Book of Hebrews chapter 12 verse 2. Fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of faith. Tandaan po natin ano man po yung nangyayaring kaguluhan sa gobyerno natin. Sa totoo lang po, hindi yan ang tunay nating gobyerno. Ang tunay nating gobyerno ay yung gobyerno po na tinatag ni Jesus, who is our King of Kings and the Lord of Lords. Kaya kapatid, huwag tayong magpa-distract sa ginagawa ng kaaway ngayon. Manatili tayong loyal sa ating Panginoon at hindi sa kung sino mang politiko. So kailangan natin i-fix yung ating eyes sa Kanya. You see, sa sandali pong focus tayo kay Jesus, our problems will come to fade. Alam niyo kung bakit? Kasi God is bigger than our biggest problem. So bilang mga anak po ng Diyos, bilang kanyang mga lingkod, hindi tayo dapat mag-alala sa nangyayari sa ating bansa, maging sa mundong ito. Because we have a big God, bigger actually than the world. Kailangan lang po nating i-focus ang ating pananampalataya kay Jesus. Dapat doon nag-evolve ang ating mundo kay Jesus. Knowing and believing na nakafocus din ang kanyang mga eyes sa atin na kanyang mga lingkod. Now the question is, who is this big God? Ayon po kay David sa Psalm 146, siya yung Diyos ni Jacob. Siya ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ng lahat-lahat. Siya ang Diyos na personal. Sa madaling salita po, siya ay yung makapangyarihang Diyos ng history. Siya ang present at personal God. At siya yung creative God of the future things. Nang isinulat po ni Haring David ang Psalm 146, nakakaranas siya ng mga masalimuot at nakakabalisang mga situations. Sinabi ni David doon sa Psalm 146 verse 3, do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. Huwag tayong ganap na magtiwala sa tao kung sino man po namumuno sa ating bayan. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Maaring nung sinusulat po ito ni Haring David ay dahil sa tinraidor siya ng kanyang mga kaibigan. Kaya ito ang kanyang isinulat. Ngunit anuman po yung situation niya, tinanggihan ni David na mamuhay na talunan at dapat ganun din po yung ating attitude. Sa halip po, pinili niyang magpakatatag. Bumangon po siya, umasa siya, at nagpasalamat at nagalak sa Diyos. In-encourage niya po ang kanyang sariling loob sa Panginoon. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi doon po sa Psalm 146 verses 1 and 2. Praise the Lord. Praise the Lord, my soul. So dito, inuutusan niya yung kanyang kaluluwa na purihin ang Panginoon. At sometimes,
Dapat ganun din po maging attitude natin. Kasi there are times actually na parang nahihirapan tayo magbigay ng papuri sa Diyos. Hindi tayo nakakapagpasalamat sa Kanya dahil dumadaan nga tayo sa mga matitinding pagsubok. At dapat kapatid, turuan natin at utusan natin ang ating kaluluwa na purihin ang ating Diyos kapag ka nararamdaman natin na para bagang tayo ay nauupos na kandila. Dagdag niya pa po sa verse 2, I will praise the Lord all my life. So talagang ika nga decided na siya na pupurihin niya ang Diyos habang siya nabubuhay. At dapat ganun din po tayo. Hindi yung pupurihin lang natin ang Panginoon kapag ka nasa, kumbaga, high in spirits tayo. Hindi. Ano man yung situation natin, dapat tayo ay magpuri sa Diyos. Give thanks in all circumstances. Ang sabi po ni Apostle Paul, for this is God's will for you in Christ Jesus. Dagdag pa po dito ni David, I will sing praise to my God as long as I live. Madaling kumanta sa Panginoon ng mga papuring awitin kapag ka maganda ang atin pong situation. But what about kapag ka tayo po ay may mga problema, lalo pa nga kung matindi ang problema natin, mabigat ang problema natin, nagagawa pa rin ba nating awitan ang ating Panginoon? Bay dapat lang kapatid. Ito ang secret ni David kung bakit talagang siya ay masasabi natin na revolutionize yung kanyang spirit. Now, what revolutionized David's spirit? Yan ngayon ang tanong sa atin. Una po, David's hindsight of God's acts in the past. Talagang kinapitalize ko po yung word na hindsight, yung nakaraan. Di ba? Alam ni David yun eh. Yung mga pagkilos ng Diyos eh. Ang particular na history na tinitingnan po dito ni David ay ang buhay ng kanilang ninuno na si Jacob at ang pagkakatatagpo ng kanilang bayang Israel. Napakaraming himala ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Jacob. Alam po natin yan. At sa kanyang mga anak, ganun din sa kanyang mga kaapu-apuhan. Si Jacob po ay pinagpala ng Diyos saan man siya pumunta. Of course, hindi lahat ng experiences ni Jacob ay maganda. May mga pagkakataon din na dumaan siya sa matitinding pagsubok at sa mga pagtutuwid ng Diyos. Dahil sabihin na natin, masama ang ugali ni Jacob nung hindi niya pa talaga lubos na nakikilala ang ating Panginoon. Mahilig siya mandaya, manlamang sa kanyang kapwa. Ang tawag nga po sa kanya ay trickster. Sa totoo lamang po, nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang ina. Di ba may kakambal siya? Dapat mauna si Esau talaga na lumabas. Pero pinigilan niya Hinilan niya yung sakong ni Esau Talaga meron siyang crab mentality So mandaraya talaga si Jacob. Nanlilin lang siya. Mr. Budol King talaga ito, kapatid kaibigan. Now, pinagpala naman ng Diyos si Jacob kasi sa totoo lang po hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. May magandang plano ang Diyos sa kanya. At sa totoo lang, ngunit nang sinamahan at tinulungan pa rin siya ng Diyos dahil kahit na masama ang kanyang mga pag-uugali, kaya yung mga bad experiences niya ay nagbunga rin ng maganda. Kaya ang ipinangako po ng Diyos sa kanya ay natupad. Naranasan din ni Jacob yung habag at saka favor ng Panginoon dahil nanatili siyang humble at nagtitiwala sa Diyos. Kakaibang kakaiba, sabihin na natin na revolutionize din yung spirit ni Jacob kasi nung una nga, wala siyang ginawa kung hindi mandaya, manlamang. Tatay niya, dinaya niya. Di ba? Yung kapatid niya, una niyang dinaya. Imagine mo, nasa sinapupunan pa lang ng ina, inihila niya na, dinadaya niya na gusto niya, siya yung maunang lumabas para siya yung panganay. Kasi yung blessing talaga ay nando sa panganay, sa firstborn. Ang tatay niya, dinaya niya. Yung kanyang tsuhin na si Laban, dinaya rin niya. Talagang likas na mandaraya siya. Pero binago pa rin siya ng Diyos Kaya pinagpala siya ng Diyos. At nanatili na po siyang humble. Naalala ko tuloy yung eksena kung saan si Jacob ay talagang na-encounter niya ang Panginoon Di ba? One evening at inabot pa nga po sila hanggang sa magmamadaling araw na, pasikat na ang araw. Nagre-wrestle siya at saka ang Diyos, di ba? Yung angel of God. Ano nangyari doon? Di ba? Sabi niya, bless mo ako. Hindi kita bibitawan hanggat di mo ako bine-bless. Pero anong ginawa ng ng angel of the Lord, 'di ba? Kanyang nalinsad yung kanyang yung kanyang ditadyang, yung kanyang hip bone, 'di ba? Kaya paika-ika siya Simula noon, nabago na yung kanyang mindset, naging very humble na siya hanggang sa siya po ay pauwi na ng Diyos sa heaven. At grabe yung pagtitiwala niya na sa Diyos. Tandaan po natin to, ang bawat detalye ng ating buhay ay hawak po ng Diyos. His hand will uphold you, guide you, protect you, and even provide for you, heal you, and preserve you. Lahat ng nangyayari sa buhay ng tao is an act directly or indirectly by God. You see, bagamat ipinapakita po ng Diyos ang kanyang kabutihan sa lahat,
ipinagkakaloob niya yung special favor sa kanyang mga pinili at hinirang. At kapatid, ang good news ay ito. Kabilang ka doon na kanyang lingkod. Pinili ka niya at hinirang. Ngunit sa likod po ng generous act na ito ng Diyos is a humble spirit. So, makabubuting magpaka-humble din po tayo, kapatid. Of course, marahil lumahanga sa inyo. Magaling kayong kumanta, magaling kayong magsalita, magaling kayong mag-preach, magaling kayong sumayaw. Pero that doesn't mean na kailangan nating ika nga ay maging mapagmataas. Kailangan manatili tayong humble. Ang pagkakatatag po ng bansang Israel ay bunga po ng isang himala. Ang Egypt po yung pinaka-powerful empire ng panahong yon. Ang mga Israelites naman ay alipin ng Egypt. At wala pong mag-aakala na ang mga alipin na ito ng Egypt ay pinaranas ng Diyos ng mga himala. Pinalaya ng Diyos, dinala ng Diyos sa lupang pangako, which is now the present-day Israel, at ginawa niyang isang dakilang bansa. Dito po na-realize ni King David that God is a God of miracles. At sinabi po niya doon sa Psalm 146 verse 5, Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord their God. Hindi ba dapat din natin ikagalak tulad ni David ang ginagawa ng Panginoon sa atin? Hindi ba dapat mapuno ng labis na kasiyahan yung ating puso and our spirits revolutionized? Bakit kanyo? Well, isipin mo lang ang security at saka yung assurance na meron tayo sa kanyang mga kamay. Imaginein mo ang special blessings at favor niya sa atin. Kapatid, imaginein mo ang mga dakilang bagay na pwedeng gawin sa atin ng Diyos na higit pa sa ating inaasahan. Ngayon, isipin mo ito. Mula sa pagiging mga alipin, ang mga Israelita ay naging isang great kingdom. Si David, actually yung kanilang greatest king, at si Solomon man, na anak ni David, ang wisest king. Sa pamamagitan po ng binusabos ng mga alipin, ipinakita po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buong mundo. At mula sa mga pinakahamak at kinamumuhi ang lahi, dumating po si Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang tanong, ano ang gusto mong gawin ng Diyos sa pamilya mo? Anong gusto mong gawin ng Diyos sa bayan na ating sinilanganan? Sa church na ating kinabibilangan? Ano ang gusto mong gawin ng Diyos? Kapatid, ipag-pray mo itong mabuti. Ngayon tingnan po natin ang sinabi ni Apostle Paul tungkol dito sa Book of Ephesians chapter 3 verses 20 and 21. Listen carefully. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Dalangin ko na mga verses na ito ay maging prophetic po para sa ating pamilya, sa ating bansa, at sa church na kinabibilangan po natin. Now, again, what revolutionized David's spirit? Number 2, David's insight of God's act at present. Yung kanina po hindsight because it pertains to the past. Ngayon naman po ay insight of God's act sa present time. Pakinggan mo itong mabuti at tandaan mo ito, kapatid. Your perspective on God is important when your present circumstances are confusing. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay nalilito sa ngayon, kapatid, napakahalaga ng iyong pananaw kung sino ang Diyos sa iyo. Sino nga ba siya sa iyo, kapatid? Kasi kung maayos ang pananaw mo sa Kanya, kung tama ang pananaw mo sa Kanya, kahit nakakalito yung situation, itutuwid ka ng ating Panginoon. Bagamat nasa gitna po ng labis na pagkakabagabag ng loob, nagtagumpay rin po si Haring David dahil sa kanyang tamang pananaw at pagkakilala sa Diyos. Nabasa po natin doon sa Psalm chapter 146 verses 7 to 9 ang ganito. He upholds the cause of the oppressed and gives food to the hungry. The Lord sets prisoners free. The Lord gives sight to the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. At sa verse 9, the Lord watches over the foreigner and sustains the fatherless and the widow, but he frustrates the ways of the wicked. So alam ni David, naunawaan niya ang mga ginagawa ng Diyos. Yung mga verbs po na ginamit dito sa Psalm 146:7 to 9 o mga pandiwa po sa Tagalog ay nasa present tense kung napansin nyo at personal form. So ano po ang ibig sabihin nito?
what did David understand that his heart leaped in joy to praise God? Una, God is a personal God. God is someone that feels. God is someone that thinks. And God is someone that responds. Nakakausap po siya. Nakikinig po siya. At nagkikare po siya sa bawat isa sa atin. God understands and sympathizes with us. Ang Diyos po ang ating loving Father. Siya po yung ating faithful friend. At siya rin po yung ating good shepherd. Kapatid, kamanggagawa, o laborer in Christ, ang Diyos na minamahal mo, pinagkakatiwalaan at pinaglilingkuran, sa totoo lang, ay in love sa iyo. Kaya doon po sa book of Jeremiah, chapter 31, verse 3b, nakasulat po ang sabi ng Diyos, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. So yung pag-ibig niya sa atin, hindi nagsimula nung 1 taon lang. Hindi nagsimula nung kapanganakan natin. Actually, before we were even born, conceived in our mother's womb, minahal na po tayo ng Diyos. Nakasulat po sa Bible, before the foundation of the world. Nasa isip niya na tayo. May plano na siya sa atin. So everlasting talaga yung pag-ibig niya sa atin. Nakikita po natin yung kaibahan ng pag-ibig niya sa atin. Talagang may forever sa Diyos. Now, again, what did David understand that his heart lift in joy to praise God? Ikalawa po, God is available to all. Hindi lang po available ang Diyos doon sa mga matatalino, sa mga magagandang itsura ng mga mukha, doon sa mga nakatapos ng pag-aaral, sa mga mayayaman. Hindi po. Available po siya para sa lahat. He is no respecter of person. God shows no favoritism. Mababasa po natin sa Bible yan. Hindi lamang po siya Diyos ni Jacob. Diyos siya ng lahat. Kabilang ka doon. Kabilang ako doon. Lahat tayo. Hindi siya limitado ng time, ng space, at even ng situation. Hindi mo kailangan ng appointment para makausap siya. Hindi kagaya ng makikipag-usap ka halimbawa sa mayor natin, kailangan muna dumaan ka muna, i-screenin ka muna, pipila ka muna bago mo siya makausap. At kung hindi siya available, wala kang magagawa. Babalikan na lang ng ibang araw. Kung talagang ayaw niya makipag-usap sa'yo, wala kang magagawa. Mayor pa lang yan ha. What more sa presidente natin. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran natin is available to all of us. Can you imagine that? Lahat ng taong tatawag sa kanya, pinakikinggan niya. At lahat ng taong lalapit sa kanya, hindi niya itataboy. Yun ang sinabi niya sa kanyang salita. So you can see yung awesomeness ng ating Panginoon. Kaya dapat sana, kapatid, gawin din nating available yung ating sarili sa kanya. At si David, ganun ang kanyang ginagawa. No wonder, sa Book of Psalms, karamihan dyan ay isinulat ni Haring David. Pag-express niya ng pagkakakilala niya sa Diyos at ng pasasalamat niya sa Panginoon. No, kapatid, hindi mo kailangan ng appointment para makausap siya. Hindi mo kailangan mag-worry na baka masyado siyang busy sa ibang bagay at wala na siyang panahon sa mga concerns mo. Lagi mong tatandaan na palaging available si Lord para sa iyo. Hindi siya namimili ng kakausapin. Hinahanap niyang makipag-usap ka sa Kanya. Kaya doon sa Psalm chapter 46 verse 1, nakasulat po, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. An ever-present help in trouble. Marami nga sa mga kaibigan natin, sa totoo lamang, pag we are in trouble, nawawala ng isa-isa di ba? Lumalayo na Ayaw masangkot, ayaw madamay Tumitigil na sa pagtulong, but never God. He is our ever-present help in times of trouble. Kaya maasahan po natin siya. No wonder po talagang lumulukso yung puso ni David sa pagpupuri sa ating Panginoon. Now, what revolutionized David's spirit? Ang ikatlo po, kapatid kaibigan, David's foresight of God's act in the future. So yung una po, yung hindsight, yung nakaraan. Yung ikalawa, yung insight, yung present. Ngayon naman po yung foresight of God's act in the future. Dahil hindi pa po tapos ang Diyos sa atin Meron pa siyang gagawin para sa atin Meron pa siyang hindi pa natatapos yung layunin niya para sa atin. So doon po sa Psalm 146 verse 10, nakasulat po, the Lord reigns forever. For all generations, praise the Lord. So hindi mo mabibilang yung taon ng paghahari ng Diyos sa mundong ito, sa buhay ng bawat isa sa atin. Forever nga Iniisip ni David ang paghahari ng Diyos at pagtatapos ng lahat ng paghihirap ng tao. And time will come, kapatid kaibigan. Wala nang sakit, wala nang karamdaman. Wala nang paghihirap.
Wala nang ika nga persecution. Di ba? Wala nang panlalait sa atin. Wala nang pagmamaliit sa atin. Darating ang araw na yan. Ngayon at nakafocus na si David sa future, wala na siyang panahon para mag-worry. Wala na siyang panahon para matakot sa kanyang present situation. Kaya nagpupuri at nagpapasalamat siya sa nalalapit na paghahari ng Diyos. At darating ang time na yon, sigurado yon dahil naisulat na yun sa Bible eh. Ilan ba yung mga prophecies na naisulat sa Bible na lahat ay nagkatotoo na, lahat ay natupad na? Ito yung hindi pa nangyayari pero tsak na mangyayari, yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus para mag-reign forever and ever. So David was optimistic. Alam niyang may magandang gagawin ang Diyos. Dapat alam din natin yon. Dapat maging optimistic din tayo, maging positive tayo. Hindi tayo maging negatron na konting bagay ating ika nga ay kinasasama ng loob. No? Dapat talaga tayo ay nakafocus lamang kay Jesus. Now kapatid, alam niya na maganda talaga ang gagawin ng Lord. Hindi lang sa kanyang present, kundi maging sa kanyang future. At dapat ganun din po maging mindset natin. Alam po ni David yung kahulugan nang sinabi po ni Apostle Paul doon sa Book of Romans chapter 8 verse 28. Isa sa mga paborito ko pong verses. Ang nakasulat dito yan. And we know, alam natin, that in all things, sa lahat ng bagay, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. And I do believe with all my heart na ang bawat isang nakikinig ngayon sa atin intently ay mahal ang Diyos at may purpose ang Diyos sa iyo. Kung masama man ang kalagayan mo sa tingin mo o sa tingin ng ibang tao, kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Gagamitin niya pa rin ang situation mo para sa iyong ikabubuti. Ganun siya kabuti, kapatid. Always remember what happened to Joseph, one of the 12 sons of Jacob. Di ba alam naman natin ilang ulit na natin pinag-aralan, dinaanan yung kanyang naging buhay, yung kanyang naging karanasan sa kanyang mga kapatid na tinraidor siya. Ipinagbili siya to be an alipin or a slave. Di ba? Kung paano siya pinaratangan hanggang siya ay mabilanggo. Pero what happened to him at the end of the day, pinagpala siya ng Diyos. Lahat ng hawakan niya, pinaprosper ng Panginoon. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang panghinaan ng loob, kapatid kaibigan. Kung naglilingkod ka sa Diyos, magpasalamat ka. May plano ang Diyos sa iyo na nagmamahal sa Kanya. Ibinasi po ni David yung kanyang pag-asa saan? Sa pagiging malikhain ng Diyos. God is a creative God. Binanggit ni David ang mga ginawa ng Diyos sa creation. Doon po sa Book of Psalm 146 verse 6, listen. He is the maker of heaven and earth, the sea, and everything in them. He remains faithful forever. Salita po ng Diyos yan. He remains what? Faithful forever. So God is the creator. Siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Maaaring naisip ni David yung creation story dun sa Book of Genesis chapter 1 verses 1 and 2. Kung saan nakasulat po, in the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. So pinuno po ng Diyos ang mundo ng lahat ng kakailanganin ng tao, kasama na tayo, para saan? Sa ating kasiyahan, for our pleasure. Kapatid, kamanggagawa, kung iniisip mo na ang iyong buhay o pamilya mo, bagamat ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, sa sandaling ito ay tila formless and void or empty at binabalot ng kadiliman, patuloy kang magtiwala at umasa sa Diyos. May gagawin siyang maganda sa buhay mo. Umasa at nagtiwala po si David sa Diyos at siya po'y nagkaroon ng kagalakan. Exceeding joy. Even peace that passes all understanding. Napasa kanya yon. Kasi buo yung tiwala niya sa Diyos. No wonder tinawag siya a man after God's own heart. Walang katiyakan po na laging maganda at maayos ang ating situation dito sa lupa. You see, life is not always wonderful. Hindi laging smooth sailing. But praise God, we are guaranteed to enjoy the presence of our faithful and loving God. So just like David, we can revive, we can revolutionize our spirit and live in joy and victory. Bakit? Because our God is the God of history. Secondly, our God is the present, personal, and active God. And lastly, our God is the God of creation and the future.
Nawa po meron tayong naunawaan sa atin pong pinag-aralan ngayon. Napakahalaga po nito kapatid kasi we are living in uncertain times.